Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. Ayan po, welcome ulit sa ating live update. Kasama niyo muli, Miss Lynn, dito sa ICSA. And kasama naman natin yung isa sa mga nagtapos dito sa UK Diploma in Health and Social Care. Pwede ba tayong magpakilala sa panonood, ma'am? Good afternoon po. Ako po si Emeline Carizo, taga Matriz City, Cavite po. Pero nandito po ako ngayon sa Kuwait. Bali, 10 years na po akong naninilbihan bilang isang domestic worker. Ayun. So, ma'am, paano mo siya tawag niyan? Ano yung buhay mo as OFW dito sa Kuwait? Naging madali ba? Mahirap? Actually po, bilang isang OFW, sa mga naranasan ko, ay marami po talaga nandun yung pagsakripisyo ko sa aking pamilya, sa aking trabaho. Pero parang dinadaan ko lang po sa masayang bagay. Parang dapat positive talaga positive yung pananaw, kumbaga. Yes po. So, kumbaga yung mga pinagdaanan is challenges para maging matatag. Yes, yun. So, paano mo siya nahanap sa ICSA, and then paano ka nakapag-decide na mag-enroll dito sa Health and Social Care? May kaibigan ka ba dito nag-aaral? Opo, may nakita po akong naka-uniform na nakita ko siyang itong uniform na to sa ICSA, unang-una sa seaside. So, nagtanong po ako sa kanya kung saan tong school na to. So, tinuro niya sa akin dito sa may Panasonic sa taas 8th floor. So, bigla po akong napaisip na parang gusto ko rin maging isang health and social care. So, yun. So, parang pinagtadahan na talaga, no? Yes, nanonood ka sa sisay. Kasi nga, syempre, yung day off is parang, parang relaxing, and yung parang day ng pag-relax, away from stress sa trabaho. So, mostly yung mga kababayan natin, nagliliwaliw yan sila either sa mall, di kaya sa mga places dito sa Kuwait. So, ka na yung seaside kasi relaxing. So, nagkataon, kasi may mga estudyante dito, after niyan, ng classes, talagang naglalakad-lakad sila, tsaka liwaliw din. So, parang nagkatagpo talaga kayo doon. Yes, So, ayan, paano ka, talagang mo ba na ba dati na mag-aral sa health and social care or caregiver, or bigla lang naisip mo? Hindi po, talagang matagal ko na po siya pinag-isipan. Na gusto kong subukan ang isang health and social care. So, nag-decide ako yun nga, nalaman ko nandito. So, talagang diretso na kagad. Kumbaga, parang sign na yon na, kailangan ko na talaga tong simulan. Yes kumbaga. Yes okay. So, eto, paano mo siya, sino naging inspirasyon mo actually sa pagiging OFW at saka napili na mag-pursue ng caregiving? Siyempre po, una-una, naging yung pamilya ko, siyempre. Yes. Yun naman talaga number one as OFW natin. Yes po. Tapos, talagang gusto ko kasing maiba naman po yung maging future ko. Kaya pinipursigi ko talaga to. Kahit hindi ko po kaya, lalong-lalo na sa mga ginagawa namin. Pasyente na pag-handle ng patient, saka paano ba natin i-assist yung pasyente? Kailangan buong loob. Yes po. Kailangan mahina. Kasi yung pasyente yung hahawakan ninyo. Yes. Buhay, kumbaga, ng pasyente. So, yan. Kamusta naman yung unang araw sa klase? Ayun lang. Yung unang araw sa klase. Kasi syempre, nasanay tayo na trabaho lang. Trabaho. Paano mo siya, yung first day ng klase? Sa totoo lang po, nung unang araw po talaga dito. So, talagang na-stress po ako. Kasi unang-una yung paggawa namin ng module. Dahil talagang mahirap po. Pero nung una talagang gusto ko ayoko na, mag-stop na ako. Challenges talaga yun. Tapos sabi ng isip ko, no, gawin mo, kaya mo yan. So, alhamdulillah, nagawa ko po eto na ako. Kasi nga sa una talaga is mahirap naman talaga. Wala naman sabing madali lang. Kasi nga, transition ka from usual na habit, routine mo sa buhay na trabaho, the same time, sweldo, padala, ganon. Yes, so, ito, na-insert mo sa plan mo, yung pag-self-development, pag-aaral naman, normal talaga yon na una is very challenging. Kasi hindi mo alam kung paano gumawa ng assignment, research. Lahat naman yun is natutunan. Basta, dedikado na makapag-aral at sa same time to earn this diploma din. Yun. So,
kamusta ano naman yung masasabi mo sa course mo ng Health and Social Care? Sa course ko, talagang napaka-blessed ko talaga, ma'am. Kasi, marami ka bang natutunan? Yes. Either personal or professional? Yes po, marami po. Kasi talagang doon ko natutunan kung mag-accurate po ng blood sugar, pagkuha ng blood pressure, tsaka yung vital sign po natin. At tsaka, marami pa pong iba. So, parang ano na siya, no, realization sa iyo na ito pala dapat yung gawin, yes, cover may ma'am. pasyente. Yes, ayun. So, eto ba is ano siya, nakakatulong ba siya personally or for your future plans? Ay, yes po. Yes po, talagang itong course ko ay talagang malaking tulong po to sa akin. Pag lalo na pag nakuha ko na yung diploma ko, yes. talagang magandang opportunity. Yes po. Parang may plano po akong lumabas sa Inshallah. Inshallah. Yes. In God's guidance din. Yes. So, eto, sa guro nyo rin, si Sir Mark Kevin. Paano mo siya i-describe sa ating manonood? Kasi for sure, kasi nga, yung iba nag-iisip, paano kaya yung pagtuturo? Paano kaya yung instructor? Stricto ba? Pinapagalito siya yung sasante. Usual naman, di ba? Kasi mga guro, yung iniisip ng mga sasante natin. Magiging stressful ba yung pag-aaral? Describe mo yung ating instructor. Naku po. Kung may plano po kayong pumasok sa Health and Social Care, pumasok na kayo, guys. Kasi yung instructor nyo, kung si Sir Mark Chacos, the best. So, wala na po akong masabi sa kanya kasi hindi po kami pinababayaan po. Lalo na sa aming mga assignment. So, nandun yung don't stress yourself. Basta, relax ka lang. Ganun po si Sir Mark. So, kung siya po maging teacher nyo, guys, napakalaki niyo po. So, no comment. For sure, si Sir Mark Kevin to hear din sa ating mga estudyante niya na nakakatulong siya sa ating mga estudyante sa kanilang self-development, professional development din. Kumbaga, hindi nakadagdag ng stress sa buhay. Kumbaga, parang, yun, kasi nga, pag nasa klase kayo, it seems like a family din kasi doon nabubuo yung pagkakaibigan. Kumbaga, parang stress reliever din sa mga estudyante natin or sa mga OFW natin. Kasi nga, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro, syempre, isipin mo mga gastusin, sa family. So, at least na, nare-refresh yung kanilang, mind din na maiwas doon sa mga stress. Ito is parang, balik estudyante. Balik bata. Yes. Pasok ulit sa klase. So, ayun. Ano yung magiging mensahe mo? Kasi patapos ka na sa course mo. Waiting na lang tayo ng na assignments mo na grades. So, ano masasabi mo rin sa mga klase mo ngayon na ongoing na nag-aaral? Sa mga classmate ko po, huwag kayong sumuko. Ituloy nyo po kung ano yung pangarap nyo sa buhay at lalong-lalo sa naumpisahan nyo na, ituloy nyo lang po kasi katulad ko, tingnan nyo guys. Nice. Sumuko, talagang tinuloy. At ngayon, nandito na ako guys. Tapos na ang course. Yun lang. Kasi part talaga yun ng pag-aaral. Yes, na may challenges talaga. Susubukin talaga kung yung decision mo is firm na itutuloy at tatapusin yung course or titigil ka. Kasi yung challenges ng buhay is problema dyan. Either financially, pagod, physically, or mentally. Andyan talaga. So, it's up to you kung magstay ka lang dyan or move forward ka. Yes po. Tama po. Pwede magpahinga, pero huwag bitawan. Huwag mapagod. Pwede magpahinga, pero huwag bitawan ang pangarap. So, yun. Sa mga kakapara rin natin na OFW na hindi pa nakapag-decide, tulad mo dati, hindi ka pa nakapag-decide, matalo pang pinag-iisipan, ano yung magiging message mo sa kanila na hindi pa, nagtitake ng first step na mag-upgrade ng kanilang skills, ito pa rin yung first step ng pagbuo ng kanilang pangarap. Ano yung mo sa kanila? Ma-advise ko lang po sa mga kapwa FW natin. Kapwa kababayan ko, naku guys, habang bata pa, kailangan nyo pang mag-isip na kayo. Kasi wag nating hintayin na dumating yung time na, ay sayang, bakit hindi ko ginawa? O, di ba? Okay. So ngayon guys, kung may plano kayo at gusto yung pumasok ng Health and Social Care, pumunta po kayo dito sa Panasonic Tower, 8th floor. At saka mag-inquire po kayo kung ano po yung gusto nyong kurso. Marami po kayong mapagpapipilian. O, di ba? So, maraming salamat, Ma'am Emily, actually. Kasi isa kang patunay din. Actually, maraming mga testimonial ng mga estudyante natin na papatunay na
na kaya nyo. Hindi tumigil sa pag-develop ng kanilang sarili at saka yun, pag-take step ng panibagong opportunities din. Kasi kung hindi tayo uusad, wala rin naman mangyayari. Tama po. Yung taon at saka yung oras, Tama po. lilipas rin naman. Tama. Yan. So, hindi natin alam, baka may mga offer din, opportunities din, ba mag-o-open. So, at least, fully prepared na kayo. Kumbaga, for application na, ready Yes na, po. di ba? Thank you. So, yan, maraming salamat, Ma'am Emeline, and congratulations sa, sa achievement Yes, natin. po. Natapos. Thank Natapos you rin din sa po sa wakas. inyo po. Thank you po Natapos sa rin sa mga- wakas. Yun. So, good luck sa Next next journey, praying for another Yes achievement po. din. Yes po. Thank you, Ma'am Lee. Welcome. So, maraming salamat din sa ating manonood at sa mga ka-FW natin. Kung meron kayong questions at kung gusto nyo ng guidance, kung ano yung magandang course para sa inyo, pwede kayong mag-comment box dito sa comment box below. Di kaya mag-message sa ating WhatsApp number, +965-9930-2850. So, yan po, maraming salamat ulit. Congratulations. Thank you po ulit, And Ma'am maraming Lee. salamat din sa ating mga manonood. And see you next time sa ating more live update. Bye po and God bless Bye-bye. everyone. Thank you, everyone. Oy, thank you.